dahil ino-honor natin yung time ng ating Panginoon at ang time ng bawat isa na naririto on time. At papuri sa Panginoon, muli dinako niya tayo dito sa ating midweek worship and prayer night. So hopefully, kamustahin ko po muli ang bawat isa, may mga bagong nag-join po sa atin. So kahit hindi ko po kayo nakikita, tatlo lang ang nakikita ko na kapatid sa screen. Hopefully everyone is doing well po this week. Okay, so bago ang lahat, tayo po may magpanimula sa panalangin. Okay. Our dear and Heavenly Father, Lord of all, King of all kings, as we gather to worship you, we ask for open hearts to your presence. Fill this space with your spirit and our souls with your peace. Let every song, prayer, and word spoken tonight glorify you and draw us closer in communion with you and with each other as brothers and sisters in Christ. Forgive us, Father God, for the things we have done against you and for the things we failed to do for you. We confess our sins because you are faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. All these are possible through following your one and only Son, Jesus Christ's example, who lives and reigns with you and the Holy Spirit. We offer this time of worship and prayer for you alone, and may we focus fully on your presence and give you the right worship you deserve for who you are in our lives. We pray for this whole evening that you may continue to bring your children together and let more worshipers and prayer warriors join us in this beautiful evening with you, Father God. And allow us to hear your message through your appointed speaker, our dear brother Elder Echo. May we all be ready to follow you with all our mind, with all our hearts and souls. In your holy name and with the power of the Holy Spirit, we love you, we worship and pray. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Gusto ko lamang pong basahin ang verse na to. In Matthew 7, chapter 7, verse 24 to 25, Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Jesus is our firm foundation. Let us sing together. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Repeat after me. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power. Mighty in power. God
God has delivered me. Has delivered me. This I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you are my firm foundation. You're the rock of my salvation. You're the firm foundation. Sorry. Napatalastas po. Sorry po. Muli awitan natin ang ating Panginoon. Be with you. Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, oh faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Oh, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Oh, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, Savior of my soul, you are my Savior, Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, you're my God.
You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Oh, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Oh, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give you all, Panginoon, to be with you, O God. I long to be with you, Panginoon. I worship you, Panginoon. I worship you. I worship you with all my life. And I live to worship you, Lord Jesus. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Oh, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Panginoon. Lahat ng Let titinataas us namin sa pray. pagpapuri sa inyo, aming Diyos. Thank you, Lord Jesus. Tayo mga kapatid ay lumapit sa ating Diyos na banal. Samahan niyo ako sa panalangin. Tuloy nga, O Diyos, you are the foundation of our faith, O God. Ito, Panginoon, ang pundasyon ng aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, O God, dahil ikaw nga po, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Kagaya nga po ng sinabi, O God, sa kanta, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo, Panginoon, O God. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, ng may pagpakumbaba, O God. At humihingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, O God, sa aming mga kasalanan. Kung meron man po, Lord, di kaaya-aya, di ka nais-nais, Panginoon, na nakikita ka po, Lord, sa amin, O God. Lord, we submit to you ourselves, O God. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga puso, isipan, O God. Unang po, Lord, yung laman nito, O God. Kaya, Panginoon, O God, kami po ay lumuluhod, nagpapakumbaba, Panginoon, ang aming mga sarili, O God. Lumalapit, Panginoon, sa iyong kabanalan sapagkat ikaw ay Diyos na banal. Holy, holy, holy ka nga, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon,
Salamat Panginoon dahil sa dugo ng anak mo, Panginoong Hesus, O God. Kami po Lord ay nalinis at pinatawad sa aming mga kasalanan, O God. Salamat Panginoon sa gabing ito, sa presensya ng bawat isa na iyo po Lord dinako sa online worship service nito, O God. Bagamat ito'y online, Panginoon, O God, maaari ka pang, Panginoon, kumilos, Panginoon, O God, sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi po, Panginoon, ang limitado, Panginoon, O God, ng anumang lugar, ng anumang distansya, Panginoon, O God. Hindi ka po limitado, Panginoon, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, O God. At kumikilos ko po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, O God, ng iyong mga anak, Panginoon, na naninikluhod, Panginoon, O God, at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, O God, kami po ay nagpapakumbaba, O God. Salamat, Panginoon, O God, dahil meron kaming Diyos, Panginoon, na malalapitan, Diyos na sinasamba, O God, na makapangyarihan, O God. At sa mga oras na ito, O God, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang iyong ngalan, Panginoon, O God, sa pinakamataas, Panginoon, na papuri pa, salamat, O God. Purihin at sambahin ang pangalan mo, dakila namin, Amang Diyos na sa langit, O God. Salamat po, Panginoon. Sa mga panahong ito, O God, kami po, Panginoon, ay sama-sama lumalapit, Panginoon, upang idalhin, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon, sa iyong habag at awa, Panginoon, ang aming mga prayer concern, O God. Salamat, Panginoon, dahil nakakalapit po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, O God. Salamat po, Panginoon. Jesus, O God, na nakaupo, Panginoon, O God, sa trono, Panginoon, O God. At nakakapag-intercede po, Panginoon, sa iyong mga anak, O God, na lumalapit sa iyo, O God. Kaya, Panginoon, sa mga oras ito, O God, dalangin namin, Panginoon, si baby Jahawer, O God, Panginoon, na bumababa po, Panginoon, yung kanyang oxygen level, Panginoon, O God, tuwing natutulog po siya, Panginoon, O God. At meron pong infection sa lungs, Panginoon, O God. Dalangin namin, Panginoon, O God, sa mayaman mong biyaya, sa mayaman mong pagpapala, O God. Katagpuin mo po, Panginoon, O God, ang batang ito, ang baby na ito, O God. Alam mo po, Panginoon, ang kanyang pangangailangan, O God. Ipuin mo po ito, Panginoon, O God, ng iyong mapagpalang kamay, O God. Salamat, Panginoon, O God, dahil ikaw ang Diyos na mahabagin, Diyos na maawain. So, kahabagan mo, Panginoon, kaawa mo, Panginoon, ang batang ito, O God. At sa buhay po, Panginoon, ng kanyang mother, O God, si Rim, O God, Panginoon namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil naisama po, Panginoon, siya sa aming mga panalangin ngayong gabing ito, O God. Nawa po, Panginoon, kagaya ng naranasan namin na iyong awa at grasya, maranasan din niya po ito, O God. Maranasan niya po, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, O God. Kaligtasan na tanging sa iyo lang po, Panginoon, nagmumula, O God. Salamat, Panginoon, O God, sa iyo po na pinagkakatiwala. Ang baby na ito, O God, si baby Jahawer, O God. Kahabagan, kaawaan mo po siya, Panginoon. Pagalingin, O God, na mapagpala mo pong kamay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Dinadalangin namin yun, O God. We pray, Panginoon, O God, sa Manibo family, O God. Dalangin namin, Panginoon, para pulo sa buong sambahayan, buong pamilya, Panginoon, O God, ng Manibo, Panginoon, O God. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan, Panginoon, O God. Lubos na nakikita mo po, Panginoon, ang kanilang pangailangan, ang kanila po, Lord, pinagdadaanan, O God. Dalangin namin, Panginoon, katagpuin mo po, Ama namin Diyos, ang kanilang pangailangan, ang kanila po, Lord. Dinadalangin, Panginoon, O God, sa iyo, O God. Makapangyari, Panginoon, O God, ang iyong kalooban, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Nanay Alicia, O God. Ang mapagpala mo po pang kamay, Panginoon, ang iyo po, Lord. Ihipo sa kanya, Panginoon, ang patuloy mong awa, grasya, Panginoon, O God. Ang siya niyang maranasan, O God, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang nagsusustain sa kanya, O God. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na maawain, Diyos na mahabagin, O God. Dalangin namin, Panginoon, O God, na i-sustain mo po siya, O God, ng kalakasan, O God. At patuloy ka po niyang masumpukan, Panginoon, O God, ang iyo po, Lord, comfort, ang iyo po, Lord, pagpalang, paghawak ng iyong kamay, Panginoon, O God, na patuloy niyang maranasan, O God, sa buhay niya, sa katawan niya, O God. Give strength, Panginoon, O God, sa mga nagbabantay po, Lord, kay Nanay Elician, O God. Ikaw, Panginoon, ang bibigay sa kanilang strength, Panginoon, O God. Patuloy na joy, Panginoon, O God. Patuloy na pananampalataya, Panginoon, O God, sa iyo. Patuloy na pagtitiwala, Panginoon, O God, sa ganitong mga oras, Panginoon, ng difficult times, O God. Katagpuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito that we can pray together, O God.
para po Lord sa lahat ng concern, nilalapit namin Panginoon ang aming bansang Pilipinas. We pray, O God, na ikaw Panginoon ang humipo, mag-protection Panginoon sa aming minamahal na bansa, O God. Ang leadership nito Panginoon, O God, patuloy mo po Lord. Ikaw ang magbigay ng karunungan Panginoon, O God, ng wisdom Panginoon kung paano po Lord tatakbuhin ang aming bansa, O God. Upang sa ganun, O God, makapangyari Panginoon ito, O God, maging inline Panginoon, O God, sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, dahil dinadami mo po Lord ang gobyerno na ito, O God, but you are above them, O God. You are sovereign over them, O God. So, you are sovereign, Panginoon, sa aming mga leadership, O God. Maging sa UAE, Panginoon, O God, salamat, Panginoon, O God, sa bansang ito, O God, na patuloy po Lord nagiging daluyan ng pagpapala sa amin, O God, na mga OFW, O God. Patuloy mo po Lord pagpalain ang bansang ito. Patuloy po Panginoon, ito po Lord ang patuloy na yung sovereignty mo Panginoon, O God, ang patuloy na maghari Panginoon, O God, sa leadership Panginoon, O God, ng UAE, O God. We pray for this summer period, O God, ang protection mo Panginoon sa amin, O God, sa napakainit na panahon, O God. Bigyan mo po Lord kami ng kalakasan, kalusugan, O God. Dalangin namin Panginoon, ang aming mga kapatid Panginoon, O God, na nakakaranas po Panginoon ng difficulty, O God, sa kanilang mga kalusugan, O God. Lord, sa pangalan ni Jesus, O God, katagpuin mo po Panginoon ang kanilang mga pangailangan, kagalingan, kalakasan, kalusugan, Panginoon, matibay na immune system, Panginoon, ang iyo po Lord pagkaloob sa bawat isa, Panginoon, ng iyong mga anak na humihingi, Panginoon, O God, at humihingi po Lord kami, Panginoon, O God, sa mayaman mong grasya at pagpapala at awa, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa buhay, Panginoon, O God, ng aking mga kapatid na iyo po Lord dinala dito sa online worship na ito, O God. Patuloy mo po Lord kaming i-sustain ng matibay na pag-iisip at makapag-focus po Lord kami, O God, sa iyong salita ngayong gabi ito, O God. At ikaw lang po, Panginoon, ang maitaas sa gabing ito, O God. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan, Panginoon, O God, sa gabing ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Ayan, praise the Lord. At salamat sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon sa midweek worship and prayer night natin. At sa gabing ito, meron po ba tayong bisita? So far, wala naman pong nag-message sa akin. So, we can proceed po sa announcement. Yun po, meron po tayong prayer and fasting on July 10 to 12, 6 a.m. to 6 p.m. At ang culmination po natin is on Friday, yun po yung July 12 at 8 p.m. So, maging lang po tayo, alert na lang po tayo sa ating mga announcement through our Bible Study Care Group leaders. At ililid po muli tayo ng ating prayer ministry sa prayer and fasting. So hopefully lahat po ay excited to join this prayer and fasting. At napakalaking bagay po nito sa buhay natin, lalo na sa ating church. Ayun po. And dadako na po tayo, mabilis lang. Wala na po tayo masyadong announcement ngayon. Dadako na po tayo sa ating testimonies. At kung sino po yung mga hindi pa nakakapag-testimony, nakapag-share ng kanilang testimony nitong mga nakaraang week, ito na po yung chance ninyo na mag-share po ng inyo pong testimony para po ma-bless po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ayan. Sino po ang unang gusto pong magbigay ng kanyang pasasalamat at papuri sa Panginoon? Nag-iisip pa po ba kayo? So habang nag-iisip pa, yung presider ulit ang mag-i-intro. Gusto ko lang ibalik yung papuri at pasasalamat sa Panginoon kasi last Saturday na dun sa matagumpay nating worship jam, napaka laking bagay sa akin na parang week after week parang 'di ba? Regular na natin ginagawa na ma-attend ang worship, pero sa akin parang nagkaroon ako ng difficulty para bumangon nung araw na yon. So, ayun, salamat sa Lord kasi binangon niya ako at pinag-drive niya ako. So, salamat sa Lord sa pag-iingat niya, sa kalakasan at yung encouragement nung araw na yon is para mag-worship talaga sa Kanya. At salamat sa Lord na
ayun, kahit na hanggang worship lang talaga yung kinaya ng katawan ko, ano yun, nakasama pa din ako mag-worship sa Panginoon. At although na-miss ko yung ibang gawain after worship, pinagpapasalamat ko pa rin sa Panginoon yung ano, yung advice niya na umuwi na ako. So, 'pag gano'n ay hindi ko na pinipilit. Pero 'yun lang, hiningi ko lang talaga sa Lord na gusto kong mag-worship sa kanya. Ayoko ma-miss yung worship jam na once a year lang natin, talaga meron tayong gano'ng gawain na hopefully hindi lang siya once a year natin gagawin na. So, maging encouragement 'yun sa bawat isa sa atin na yung worship is every day, na gano'n yung pakiramdam natin na we long to be there, we long to worship the Lord. So, binabalik ko lang po yung pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Sige po, sino po yung susunod? Kami na po. Sige po. And kami po nais din namin magbalik ng papuri pasasalamat sa Panginoon sa naging safe na pagbabakasyon namin, safe na pagbalik din namin dito. And we thank you Lord sa provision niya sa naging buong bakasyon namin at sa naging month-long celebration aliyah from Dubai to Mindoro hanggang Quezon. So salamat talaga sa Panginoon sa pagsama niya sa amin. Doon napakainit pa rin sa Pilipinas. Salamat kahit hindi naman nanibago si Aliyah. Okay lang siya kahit na sobrang init. And salamat sa Lord, na-enjoy din naman niya, na-enjoy namin. Nagkaroon kami ng time sa family namin sa both sides. So yun, nakapag-spend kami ng quality time sa aming mga pamilya. And yun, salamat din sa Lord kasi talagang ang Lord yung tumutugon sa ating mga panalangin. Nung bumalik kami, kinabukasan nag-start na magsuka si Aliyah and yun, so ganun pala talaga pag nanay, naaaligaga kapag ka nakikita mo yung anak mo na may sakit. So ayun, nagpe-pray kami pero naiyak na talaga ako nung nakikita ko na siya na nagsusukat. Tapos wala na siyang maisuka. So salamat sa Lord kasi dinala namin siya sa doctor for check-up at nabigyan siya ng gamot is naging okay naman siya. At naging maayos yung ano sa kanya nung mga gamot. Kaso nung gabi, ako naman yung sumama yung pakiramdam. Ako naman yung nagsusuka, tapos may diarrhea. So, ayun. Salamat din sa Lord kasi nung nakapagpa-check up din ako, na bigyan ng doctor ng gamot, na IV ako. Pero salamat sa Lord kasi siya yung tumugon sa aming mga panalangin na yun, maging maayos kami yung kagalingan sa akin at kay Aliyah. Yun, salamat po sa Panginoon. Truly ang Lord ay napakabuti. Truly ang Lord ang tumutugon sa ating mga panalangin at talagang ang Lord ay hindi nagkukulang sa mga pangangailangan natin. So sa Lord po lahat na pupuri pasasalamat. Ayan, praise God sa buhay ng Team Torrente. At patuloy nating panalangin yung good health din ng buong family. Ayan. So, sino po ang susunod? Feel free to unmute your mic po. Ako po. Hi, Ate She. Ah. Sige po. Week. Actually, last week pa to eh. Tawag dito. Umabol ako dun sa testimony, kaya lang hindi ako umabol. Nag-brown out kasi dito, wala akong laban. Ayun. Kaya nung nakaabot ako sa nasa tawag dito, nasa preaching na. Ayun. Gusto ko lang ibalik ang mataas na papuri pasasalamat sa ating Diyos. 43 na ako. Ayun, yun yung papasalamat ko last week. Na kumbaga sa pagsasama ng Lord is patuloy ako tumatanda pero blessing na tumatanda tayo na maraming pagpapala ang Lord. Marami akong natututunan sa biyaya ng Panginoon. Tapos, isa pang ino-honor ko sa Lord sa gabing ito. Ewan ko ba bakit parang ako yung nagpapalpitate ngayon. Sa sobrang nervous yata, parang naninibago yata ako ngayon. Glory to God kasi wala akong ibang ipagpapasalamat kundi yung buhay ng nanay ko at saka yung papa ko. Kasi hindi naging biro yung pinagdaaman na namin these past few days. Buhat noong June 23,
up to this time is yung oxygen ni mama is on and off na bumabagsak or ano. Kaya nandun ako, sabi ko nga kay Arcel, off cam lang ako. Pero siyempre yung kaligayahan na galing sa Lord, hindi ko ma-contain na hindi ako iimik ngayong gabi. Ayan. Praise God kasi kala ko May 1 or nung Friday, wala na kaming nanay. But all glory to God, humihinga pa rin ang mama ko ngayon. Lumalaban pa rin siya. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Lord kasi hindi biro yung pinagdaanan ni mama no Friday, pero iba ang Lord. Kung makakaimik lang ang mama ko ngayong gabi, gising siya ngayon, siguro aagawin niya yung cellphone ko. Magte-testimony yan kung gising siya ngayon. Ang amazing lang is after attack ng seizure ng mother ko is hindi mo siya kakitaan ng kahinaan. Itataas niya yung kamay para umawit ng puri sa ating Diyos. Aawit siya ng mga worship song, makikinig siya ng preaching. Kaya salamat sa Lord sa kalakasan at saka yung peace at saka yung hindi ko nararamdaman na burden yung nangyayari sa kanya. Bagkus kami yung tinuturuan niya. Sabi ko nga sa kapatid ko, nag-message ako doon sa GC namin na Mama is preparing us and Mama is also teaching us to hold on faith to Jesus. Ano man ang mangyari, hold on to faith to Jesus. Yun lang yung sa simpleng, hindi simple, kumbaga sa sobrang pinagdadaanan ng nanay ko, grabe yung tinuturo sa amin magkakapatid. Ayun, all glory to God din sa mga provision na binibigay ng Lord sa mga kapatid ko na nagpo-provide ng mga kailangan ng mama ko sa mga gamot. Syempre, sa pagpapalayo ng Lord, patuloy lang na bigyan ng kalakasan ang mga kapatid ko, hindi lamang sa kalakasan ng katawan, kundi yung magkaroon sila ng focus in faith din kasi hindi birong malayo sila ngayon tapos magtatrabaho. Sabi ko nga, ang hirap mag-report. Ang hirap mag-report kasi hindi mo alam kung anong oras ka magre-report kasi hindi mo alam yung atake. Tapos, nung nagtawag ako na, sabi ng kapatid, tawagan mo na sila. Parang last na kasi ni mama nung time na yun. Nagpapaalam na siya. Tapos, yung iba-iba na nakita niya. Ngayon, pinatawag ko lahat ng mga kapatid ko. Praise God sa pagsama ng Lord, pag-iingat niya. Naiiyak talaga ako ng worship dyan. Kasi, tama yung title. We will live to worship God. Bakit? Sabi ko nga, Lord, let them to stand to worship you. Huwag silang bibitaw doon sa practice. Huwag silang bibitaw na sumayaw-umawi sa oras na yun. Kasi nung oras na yun, kasagsagan ng battle ng buhay ng nanay ko. To God be all the glory. Kaya pala nagpapalpitate kasi ganun kabigat. Ayun, papuri pa sa salamat sa ating Diyos. Maraming salamat FCC family sa lahat ng panalangin. Kasi hindi namin ito kakayanin kung hindi namin kasama ang panalangin ng bawat isa. Mabuti ang Diyos na sumasagot ng ating panalangin. Ayun po. Off-cam na ulit ako ha. Bye-bye. Okay, praise God. Ayun, hinga rin ako ng malalim. Praise God po sa buhay po ng ating mga kapatid sa Manibo family at your journey is our journey din dahil kasama niyo kami sa pananalangin. Ayun. Po, baka meron pa pong gustong humabol. Ako po. Ayan, praise God, Ayan. Ate Beth. Sige Sobrang po. excited din po ako. Naiyak ako sa testimony ni Sis Ana. Yeah. Kasama niya tayo lagi sa panalangin sa family nila. Ako ay sobra pong maligaya at nagpupuri sa Panginoon sa lakas at binibigay niyang karunungan sa akin. Kahapon lang po ako minessage ni Bro Fred. Hello, shout out Bro Fred.
Magpapaawit daw pala ako today, and all glory to God. Nagawa ko siya kasi kanina po ako ay nagpunta ng Tashil. Kasama ko po yung magiging sponsor ko. And ina-apply na po yung visa ko, yung job offer letter kailangan namin. Ang dami pong nangyayari kanina na parang hindi po ako mapupunta dito sa ating sabi ko, Lord, tinataas ko sa inyo ang lahat ng nangyayari ngayon. Sabi ko kasi may mga hindrance na nangyayari. Pero I stand firm in the Lord kasi naniniwala ako na plano niya to eh. Sabi ko, Lord, uunahin muna kita. Sabi ko kasi kapag ka nagpa-apekto ako dito sa nangyayari, mawawalan ako ng focus. Una sa lahat, 'di ba? Seek first the kingdom of God and He will add all the blessings and His righteousness unto you. So sabi ko, ba't ako mag-worry? Kay Lord naman to. Kaya sabi ko kanina sa sponsor ko, unahin ko muna si Lord. Kakanta muna ako. Meron na lang akong 2 oras para mag-practice. Sabi ko sa kanya, hayaan mo. Sabi ko sa kanya, ibibigay ng Panginoon yung karunungan para dito. Malay mo, ilit tayo ng Panginoon sa mas tamang tao kasi yung agency na nilapitan namin, ang gulo-gulo nila. Sabi ko, I think hindi sila binigay ng Lord. Sabi ko sa kanya, naniniwala ako na merong tamang tao para dito. And uunahin ko muna ako magpuri sa Panginoon. And all glory to God. Naging maayos sa loob ng 2 oras kong pagpapractice. Thank you, Lord. And sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung anak ko po ay napasa sa entrance examination sa Nueva Ecija University. Hindi na po siya, wala na po akong babayarang tuition fee. All glory to God. Although nakapag-enroll siya sa ibang school kasi parang naho-hopeless na siya. Sabi niya, Mama, pang backup ko lang kasi baka mamaya mag-close na yung enrollment. Hindi na ako makapasok sa college, sabi niya sa akin. Sige, sabi ko, nung nag-apply siya sa ibang school na yon sa AU, nabigyan naman siya ng 75% na off dun sa tuition fee. But then, I pray to God, sabi ko, Lord, nawa, ibigay mo pa rin yung sa NEUST kasi wala talaga akong babayaran pag doon. Kaya, at mas malapit po yun sa bahay namin. Hindi kagaya doon sa isang school na ang layo, 2 biyahe pa siya. Tunay na napakabuti ng Panginoon kasi talagang nagulat ako kanina. Kanina lang din, minessage ako na anak ko, Mama, isinan niya sa akin yung picture ng pangalan niya, kasama siya sa pumasa. Kaya sabi ko sa BS3G kanina, nagpupuriti ko, pasalamat ako sa Panginoon, salamat sa prayers ninyo, sabi ko, at napasa ang anak ko. Ayun, yung heart ko ay punong-puno ng pagpupuri sa Panginoon, kagaya ng nararamdaman ni si Cheryl. Kaya, iba pala talaga pagka nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya always stand firm in the Lord, diba? He is our firm foundation kasi talagang wala tayong ibang sandalang matatag kundi ang Panginoong. Tayo manangan sa kanyang salita at patuloy na magpuri at saka manampalataya sa kanya, walang bibitaw. Yun lamang po, lahat ay papuri sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Salamat, Ate Beth, sa iyong testimony. At sa mga gusto pa pong mag-share ng kanilang testimony, i-keep nyo po yan for the next week po ng ating midweek. At dadako na po tayo sa ating corporate prayer. So, ibasahin ko po yung prayer focus for tonight for our families. And then, sabay-sabay po tayo manalangin. Pwede nyo pong i-unmute ang inyong pong mga mic para po sabay-sabay po tayong manalangin. So, first, let us committedly pray for the members of the family who are not yet followers of Christ. May our God continuously touch their hearts and speak to their minds. Let us also pray for ourselves to be a living testimony so that they will be moved by the mercy and grace of our God, and that they personally make a life-changing decision to come to Him, repent, and experience a renewed life filled with joy and gratitude. Let us pray. Dear and Heavenly Father, maraming salamat, Lord, that you reminded us, Lord, to continue to pray for our ang patuloy na kapatiwalaan, Lord God, na kami ay patuloy na po namin umalipas sa pananalig sa inyo na lapin niyo po Sana
Panginoon, will lead us Pray na eternal. ipagpapalo ko kami Panginoon. Salamat, Panginoon. ikaw ang buhay na For yan. for purpose, Lord God. Bawat isa ay sikat and Sobrang bago, Panginoon. pray with your constant pray him Tiwala ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Next point, let us incessantly pray that God guards and keeps our homes. May He always protect it, covers it with His light, and turns it into a shelter that is abundant with love, faith, and hope. Regardless the chaos outside, let us firmly believe that no one or nothing else that enters our home can break our families and becomes a threat to its peace. Let us remain comforted with the truth that God resides in homes and hearts of those who seek and trust in Him. Let us pray. Lord God, salamat yan na ikaw ang sa aming tahanan. May namin magbibigay ng tahanan provision provision Hari, O God, your family. As we labor sa buhay ng is going to the situation of situation na we represent all is our only word we pray that we will find our family. Yes, you will protect our family. It is gawa balance sa mga kamay mo yan. ng bawat house. Ay, Lord God, at pray may kaso ang lahat ng ating gagawin, isipin, Panginoon, ilang to. mga anak Panginoon. Salamat po Panginoon. Salamat, Lord, we everything their hands. In Jesus' name we pray. Amen. Our next prayer point, in every conflict within the family, may it be a present or an unresolved ones, let us sincerely pray that God works on the hearts of everyone involved. Let these conflicts be reconciled with understanding and meekness, and may they always meet anger and hostility with compassion and love for each other. Let us pray. Kailangan mga kagandang nila na siya blessings. Lord, bless your family. Bless it. Say family. Parents, bless our child. Parents, bless Understanding Panginoon. even us with family. With the pain, Na meron dito. good. With the pain, This is possible. masabi sa bawat relasyon. Broken relationship, O God. But sa family, Your name our be relationship, the place in our family, like this relationship, doesn't involving bawat isa. Okay. Last point, if you have additional prayers for your families, please take a moment now to lift them up in prayer. Let us pray. This is all about We can pray for our families, Lord God. some We pray for ang bumalik sila ng salamat sa panahon na sila isa. Sabi ko, salamat, Lord. We claim healing upon healing and glory. We pray. Amen. Let us close in prayer. Marami po salamat, Ama namin sa langit, sa mga prayer points na ito, Panginoon, na aming dinulog sa inyong paanan, Lord God. Marami po salamat, Lord, that you have reminded us to continue to pray for our families, Lord God, lalo na po yung mga
pamilya po namin na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon, at patuloy niyo pong gamitin ang buhay ng bawat isa, Lord God, na maging ilaw at asin, Panginoon, sa kanila pong mga tahanan, o Panginoon, maging sa kanila pong mga workplaces, Lord God, na kayo ang makita, Panginoon, na namumuhay, Panginoon, sa amin. Salamat, O Lord God, that we can pray for our families and every household, Panginoon, na kayo, Lord God, ang maging head of these families, Lord God. At kayo rin po, Panginoon, ang pumawi sa mga sugat, Panginoon, sa mga anuman pong unresolved na mga concerns, Panginoon, at may mga unresolved relationship conflicts, Panginoon, within the families, Lord God. Naniniwala po ako, Panginoon, that wala pong imposible sa inyong mga kamay, in your time, in your will, Panginoon, ay mapangyayari, Panginoon, na ang kapayapaan ninyo ang patuloy na maghari at manahan, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid at ng kanila pong buong sambahayan. Marami pong salamat muli sa gabing ito ng aming pananalangin, at ang lahat ng ito ay dinudulog namin na maingat ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dadako na po tayo sa ating scripture reading. Let us open our Bible in 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 15. And it says, "By the grace of God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or stray, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames." Praise God for the reading of His Word. Let us welcome po ang ating speaker for tonight, Elder Jericho Alcaraz. Salamat po, Elder Len, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kumusta po ang bawat isa? Mabuti po ba ang bawat isa? Pwede ko po bang i-request na mag-open kayo ng camera kung pwede, pero kung hindi naman, okay din lang po. And bago magpanimula ay pakipusuan naman po para para masaya. Di ba? Yun, salamat kay Pastor Dan. Salamat kay Acel and JP. Kay Gia. Yun, salamat Ate Shia, Team Torrente. Joyce, Elder Den. Okay, so yung mga hindi po nagpuso ay pupuso. Kayo na lang po ang pupusuan ko. Ayan. Salamat po. Okay. Let me share my screen. Teka. Percent. Lipat natin ito sa kabila. Ayan. Nakikita niyo po ba yung aking screen? So, kayo na hindi ko nakikita ngayon. So, I imagine na hindi kayo natutulog. So, let's proceed po. Okay. Salamat sa gabing ito at napagbigyan muli or nabiyayaan or na muli akong nagamit ng Panginoon, magagamit ng Panginoon para sa paghahatid ng salita ng Diyos ngayong gabing ito. Ang title ng preaching ito ay Bridging the Gap Between Death and Life. So makikita natin mamaya kung bakit ba ito yung tinitle ko sa preaching na ito. And at the end of this preaching, isa lang yung gusto kong ipahatid. Tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay kailangan we should build the foundation of Christ. We should build on the foundation of Christ. So there's a foundation already.
and that is Jesus Christ, our Lord and Savior. And we should be, as workers and servants, will be used in bridging the gap between death and life. So, yun yung pinaka one-line sentence siguro na preaching na ito. So, praise the Lord. At before tayo mag-proceed muli, let me please join me in short prayer. Holy, holy God, Abba Father in heaven, O God, salamat Panginoon, O God, sa gabing ito dahil muli po Panginoon na kami ay makapag-aral ng iyong salita, O God. Dalangin ko po Panginoon na ikaw po Panginoon na mangusap, itago mo po ako sa iyong likuran. At banal na Espiritu Panginoon, O God, empower everyone Panginoon, O God, na sa online worship na ito, O God. At ikaw Panginoon ang maitaas, ikaw po Panginoon ng maluwalhati. At tanging mga salita mo lamang Panginoon, ang iyo po Lord nais na ipahatid sa mga kapatid kong ito, siya lang po Lord na kanilang ma-pick up Panginoon, O God, ang kanilang maintindihan, O God. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. So I will not read again the text. So I will proceed to the introduction. Ayan. So sino na nakapunta sa inyo ng Italy? Okay, so siguro yung iba sa atin nakapunta na ng Italy. So makikita niyo diyan, di ba? Tabingi yung Leaning Tower of Pisa, kaya nga tinawag siyang leaning, di ba? So it's one of the world's most iconic architectural marvels na talagang milyon yung napunta yung mga turista yearly diyan. So marami pa tayong nakikita diyan, di ba, na nagpapa-picture iba't ibang style na sinasala nila yung yung building, kunyari tutumba sa kanila, yung iba naman is sinisipa, parang gano'n. So kanya-kanyang di ba? Pa-pormahan or pa-cute para lang i-post sa social media. So maraming ginagawa yung Italy, yung government ng Italy to make sure na hindi yan tutumba. And meron nga silang ginawa noong year 2001 na isang major recent restoration para hindi ito, para mabawasan yung pag-tilt nito. And last year lamang ginawa nila na meron na silang tinatawag dito yung parang siyang infrared na or something na tinatawag na advanced 3D scanning technology para lang ma-monitor yung pag-tilt nito. And plano nila na siyempre mas kasi tourist spot. So siyempre din yan, income din sa kanila. Pero ang pinaka point ko na gusto kong sabihin dito is bakit ba tabingi yan? Bakit ba siya leaning? So I'm sure iba is alam nyo na, but to make the story short, itong ito is it is leaning because of the uneven settling on the building's foundation. So yung tinayo pala tong building na to is yung foundation niya, yung pinagpatayuan sa kanya is uneven siya, and para siyang hindi siya stable. So may problema siya sa foundation. So and sa technology is they manage to make this standing up to this stage. So yan yung nagagawa ng technology, no? Pero bottom line, there is a problema sa foundation. And kanina nabasa natin sa ating text na it's related sa sinabi sa Apostle Paul na master builder, di ba? Sabi niya sa verse 10, according to the grace of God given to me, a skilled master builder. So that's why ito nga yung naging illustration ko is may kinalaman sa builder. And nabanggit pa na ang Panginoong Hesus yung foundation ng ating salvation, yung ating pananampalataya. Ang Panginoong Hesus yung pinaka foundation
nito. So imagine na lang yung ating pundasyon is tabingi, di ba? Sa halip na diretso yung pa natin, pupunta sa taas, baka some point in time is mag-collapse, di ba? Kung hindi maganda yung foundation. So that is my illustration. Kumbaga, makuha ko yung attention nyo yung para sa gabing ito. So tonight, we will study or we will discuss 3 points with the preaching na pinamagatan ko nga, bridging the gap between death and life. So first point is servants of God are called to build in the solid foundation. Second point, servants of God's labors, servants of God's labor will be tested on the day of the Lord. And pangatlo, servants of God as bridge builder, bridging the gap between life and death. Na kinuha ko nga yung title ng preaching na to. So just a quick look sa 1 Corinthians. Ang alam naman natin ang author is the Apostle Paul, and the believers are the Corinth church. Believers at Corinth whose church was torn apart by factions and spiritual immaturity. So, and ang theme nito is Apostle Paul addresses yung mga problema ng church, and sinagot niya ito sa pamamagitan nga ng kanyang sulat. So, the city of Corinth was at the heart of primary trade route in the ancient world. So, like many cities that thrive on trade, Corinth had a good reputation for sexual immorality, religious diversity, and corruption. So meron din pala nung sexual immorality no sa panahon na yon sa nang nasulat ito, and may wrong diversity, ibaga diverse yung bumubuo ng bago sila makatagpo sa pananampalataya, and there's some corruption. And the church was planted by Apostle Paul. Makikita natin yan sa Acts 18. Pakibasa na lang po. Kung mas na madaling salita is ito ay nabahaginan ni Apostle Paul sa kanyang pagmimisyon, and nagkaroon ng mga believers dito sa 1 Corinthians, and nasulat nga itong letter na ito para i-address yung mga issue na iyon. And ngayong gabing ito is magpo-focus lang tayo sa text natin, and i-discuss nga natin yung 3 puntos na ating nakuha sa Bible text na ating pag-aaralan ngayong gabi ito. So 1 Corinthians 10, yung pinaka-famous na chapter about the importance of love. So ayun, so yung iba paborito sa atin yan, di ba? Yung Bible verse na yun. Okay, so let's proceed. Unang point, servants of God are called to build in the solid foundation. So 1 Corinthians 3:10-11, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. So when Apostle Paul experienced yung mercy ng Panginoon, so kagaya ni Apostle Paul, tayo na mga naligtas, we experience also mercy of God. He dedicated his life sa pamamahagi ng gospel ng Panginoon sa mga Gentiles nga, dahil siya nga yung apostle to the Gentiles, di ba? And nang malaman niya yung revelation ng Panginoong Hesus sa kanya, na ibahagi niya yung gospel, at ito yung pinaka-pundasyon na sinasabi rito, no? Sinabi niya, like a skilled master builder, I laid the foundation. And sinabi niya na, and someone else is building upon it. Anong ibig sabihin nun? So si Apostle Paul yung nag-share ng gospel, nagtanim, pero makikita natin na someone else is building upon it. So ibig sabihin nun is merong nagpapatuloy ng kanyang ginawa. Like merong nagtanim, merong nagdilig, at syempre
merong nagpapalaki, kumbaga merong mga workers. We are like, bilang mga nakakilala sa Panginoon, we are workers. So si Apostle Paul ay nagbahagi ng salita noon, and someone else is watering it like Apollos, and malalaman pa natin sa mga susunod katulad ni Apollos and ni Cephas, or makikita natin yan. No? So that foundation na sinasabi dito is the salvation of God through the forgiveness of sins. So sa paglalagay ng ating pananampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ay tayo nga ay nangaligtas. At yung mga 1 Corinthians, yung mga church at Corinth, sila nga ay nangaligtas. No? In verses 1 to 9, Apostle addressing the Corinthians, not as spiritual people. So kung babasahin natin, babalikan natin yung 1 Corinthians, sabi sa verse 1, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. So nakita ni Apostle Paul na ito pala mga 1 Corinth ay baby pa sa pananampalataya. Bakit niya nasabi yon? At sabi niya, ang papakain niya sa kanila is milk and not solid food. Sabi niya pa nga, they are not ready for solid food. Nang sinusulat niya yung salita na, yung kanyang sulat. Bakit niya nasabi yon? Kasi sabi niya, there is still jealousy and strife among you. They are still behaving only in human ways. So sa kaparaanan ng, kumbaga, they are still living in the flesh. Ligtas na, wag na tayo magkakamali na ligtas na sila, pero they are like most of the nakakilala. Siyempre, may stage yan. They are like baby Christian. So yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Kasi paano niya nasabi yun? May nakarating na balita sa kanya na may kanya-kanya silang sinusunod na leader. Like some are following Apollos, some are following Paul, and some are following yung iba pang leaders doon. Pero ang dito, si Apostle Paul ang nagtanim, si Apollos yung nag-watered. Ang dito, ang pinaka-importante, kahit na sino yung nagtanim at sino yung nagdidilig, ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang nagpapalaki, nagpapalago ng pananampalataya. So it doesn't matter kung sino yung nagtanim. Ang mahalaga is lahat ay may contribution sa gawain ng Panginoon. Like nung FCC Dubai, di ba? So way back 15 years ago, there are tent makers who shared and labor and plant the seed, and they try to make it grow, and after noon, nung nakikita nila na lumalago na, may mga ilang kapatiran na pwede nang bumuo ng church. Then, doon sila nagsimula na magkaroon ng worship service, at doon na pumunta yung ating mga gawain. Marami tayong mga gawain na nagpunta roon. So may nagtanim yung mga tent makers natin, at dumaya ang ating mga masipag na pastor hanggang sa take over nga ito ng mga leaders ng FCC Abu Dhabi, like Pastor Roger, Pastor Francis, at yung iba nga na nakuha na, di ba, na with the Lord na. So kung walang nagtanim, paano na, di ba? Isibihin walang tumubo. So purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, sapagkat tayo ay produkto ng mga masisipag na gawain ng Panginoon. Kagaya nga ng Church at Corinth, sila ay tinanim, pero merong naggagawa on the foundation, merong gumagawa. Someone else is building on it. Sabi pa nga, let each one take care on how he builds upon it. So binigyan ni Apostle Paul ng statement na kung sino man ang gagawa doon sa foundation, he should take care upon building it. For no one can lay a foundation other than the one which is laid already, which is Jesus Christ. So, as skilled master builder, Apostle Paul laid the foundation of God's building, being Jesus Christ as the foundation, and someone else is building upon it. And let each one take care on how he builds upon it. So, servant
of God are called to build in the solid foundation. Ikaw, ako, tayo mga kapatid na nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, nakaranas ng mercy, awa at habag lamang. Hindi tayo deserve pero tayo ay nangaligtas, di ba? Tayo bilang mga naligtas, we have a part sa gawain ng Panginoon sa kanyang field, sa kanyang tinawag pa nga ito ni Apostle Paul na God's field or God's building, na kung saan ang bawat isa ay merong part para makibahagi sa gawain ng Panginoon. Pero each one should take care on how to build upon it, sapagkat no one can lay any other foundation which is already laid, which is Jesus Christ. So servants of God are called to build in the solid foundation. So, sabi sa Ephesians 3:7-10, I became a servant of this gospel by the gift of grace given me through the working of his power. Although I am less than least of all the Lord's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realm. So si Apostle pala, sinabi niya, I am least of the Lord's people. Pero ginamit siya ng Panginoon. His view as a expert builder ay posible lamang sa grasya ng Panginoon. He knew God's plan for the building of his church, and he acknowledged yung ginawa ng kanyang mga nina-Apollos na nag-build nga doon sa foundation na siya nga naglatag. And Paul gives warning that all builders, whoever works for God, must be careful on how they build. Any defects in their work will be their own fault. Christ cannot be blamed for it. Therefore, it is important that any worker, so yun namang manggagawa, should be building on God's building, should build on the solid foundation. Who is the solid foundation? It is the Lord Jesus Christ. Sabi nga, isa pa, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 2, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus, Him, and crucified. Nung ipinapangaral niya ang kaligtasan, ito lang yung Apostle Paul was not really extravagant or very good speaker, pero yung power ng Holy Spirit ay nasa kanya, kung kaya maraming na-convert, nagkaroon ng regeneration, maraming na born again, at maraming nakatanggap ng kaligtasan. Who is this solid foundation? It is the Lord Jesus Christ. It's the solid foundation of God's building. Sabi sa John 11:25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. So ang Panginoon ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang manampalataya sa Kanya ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. So tayo, nakaligtas, mga naligtas, panghawakin natin itong Bible verse na ito, napakaganda nito. So, muli tayong mabubuhay kahit na tayo ay mamatay. So that will happen on the day of the Lord. So Jesus Christ is a solid foundation. Imagine natin, no, yung Leaning Tower of Pisa was built in the correct strong foundation. So wala na siguro mga napasyal doon, no, kasi tuwid na tuwid. Hindi na siya naging tourist attraction. Pero dahil nakatigilid nga siya, ayun, maraming na curious bakit siya nakatigilid. Pero imagine yung church na tagilid yung tayo, yung tigilid yung direction, di ba? Tagilid at lihis yung itinuturo at hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kapag po gano'n yung nangyari, baka sa halip na buhay ang ating patutunguhan, kamatayan at naglalagablab na apoy at diretso yung mga
di ba, yung mga naturuan ng maling katuruan na hindi ang Panginoong Hesus ang siyang itinuturo, kundi lihis sa foundation na ating alam na ang Panginoong Hesus. So that's point number 1. That's point number 1. Now we will go to second point. Servants of God's labor will be tested on the day of the Lord. So verse 12, now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved but only as through fire. Lahat po tayo ay naglilingkod sa ating Diyos, no? And involved sa iba't ibang ministry. The least possible na ma-identify ko rito is yung pag-attend ng Bible study. Just being there sa Bible study, giving praise, thanksgiving, you are becoming an encouragement sa mga attendees na first time, for example, nag-attend ng Bible study na yun. Ang God ang nag-glorify if we give back our praise and thanksgiving sa Panginoon. What more if we share how we became a believer, di ba? Kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Share on how God saved us, di ba? Experiencing life instead of death. Sharing Jesus as the only way to salvation, to eternal fellowship with God. So, ito yung pinakamaganda nating magagawa bilang mga mananampalataya. Yung pag-share ng ating kung paano tayo na-convert, yung pag-witness at yung pag-share ng gospel. So, mga kaibigan and fellow believers, we have a job to do na kailangan natin gawin as God's workers, as servants of God. And that is to be faithful sa ating manliligtas. Si Apostle Paul, according to the grace of God given to him, is the same grace na naranasan ng bawat isa sa atin. The grace of God being given the gift of eternal life through the Lord Jesus Christ, dying in the cross for the forgiveness of our sins, making us right before God. Binigyan tayo ng kalagayan na makakatayo tayo sa harap ng Diyos sapagkat yung kabanalan ng Panginoong Hesus ay siya nating nakamtan, na ibinigay sa atin, na inilukob sa atin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus. We as God's workers can build faithfully in God's fields of works or sa gawain ng Panginoon, and we can do our service to God na pwede natin itong gawin sa foundation ng Panginoong Hesus, na siya nga ang pinaka-foundation. And nakumpleto niya na yun, yung gawain niya. Kailangan na lang natin is ipamahagi yun, ibahagi yung balita ng kaligtasan. The service that we are doing to God will not bring us to heaven. It is not by works, but through grace alone that we have been saved. So, yung iba sa atin are tinawag bilang ministry head. Just be faithful sa mga assignments na ibinigay sa atin. If you are a BS leader, you are a shepherd of the sheep that has been entrusted to you. So, malaki po yung ating kuhanan para tayong co-shepherd, tayo yung mga and ang Panginoong Hesus yung ating pinaka lead shepherd. So siya ang good shepherd at siya yung pinaka pangunahin nating pastohol sa mga mananampalataya at tayo bilang mga BS leaders. So yung mga BS leaders, so you have a job as a shepherd na para sa mga sheep na mga kapatiran na in-entrust sa iyo. So yung iba sa atin is elder, pastor, worship leader, instrumentalist, or ordinary member of church. Pwede nating ibigay yung service natin sa Panginoon sa capacity, sa ating spiritual gift na ibinigay sa atin. And you should remember na ang pundasyon na ito ay ang Panginoong Hesus. So our works is just an automatic response, no, sa kung naintindihan natin kung paano tayo minahal ng Panginoong Hesus, kung paano naintindihan yung mercy and grace at yung pagbibigay sa atin ng eternal life.
maging automatic lang yung ating pag-worship sa God. And tayo bilang mga lingkod, yung ating labor will be tested on the day of the Lord. So, what is on the day of the Lord? The day of the Lord will disclose it. So, ito po yung the day, yung judgment day, and the fire will test what sort of work of each has done. So, let's be careful sa pag-build sa foundation ng ating Panginoong Hesus. We are workers and we should be faithful doon sa tinuturo ng gospel, yun sa balita ng kaligtasan. Sapagkat ang lahat ng ating mga gawa, it will be tested on the day of the Lord. Ito po ay, pag nasabi natin, pag nakakita ng fire, it's about judgment. The Lord God will judge yung ating mga gawa. And if our works, yung ating mga gawa ay nag-survive, then we will receive a reward. So, maaaring sabihin sa atin ng Panginoon, well done, my faithful servant. Come and join the presence of your master. And if anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So lahat ng ating mga gawa, kung ito ay gawa man sa ginto, gawa man sa diamond, or gawa man ito sa straw and hay, the fire, the day of the Lord, during the day of the Lord, this will be tested kung yung bang ginawa mo ay talagang tatayo sa pag-test, sa pag-fire. So there is a parang quality assurance na mangyayari na itetest ng Panginoon yung gawain mo. Kung mali itong kung mali ito sa tinuturo ng Biblia, it will collapse. At ang tatayo lamang ay yung mga ginawa ng mga faithful servants. So, brothers and sisters, leaders, co-leaders, let us be faithful sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. We are servants of God. We are laborers of God. We are workers of God. And our works will be tested on the day of the Lord. With that, we will go to our last point. Servants of God as bridge builders, bridging the gap between death and life. So, with point 1 and 2, napag-aralan natin, no? We are servants of God. We are called to build in the solid foundation. Okay? And we are servants of God, and our labor will be tested on the day of the Lord. So tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, it's our job na ipamahagi ang salita ng Diyos, ang balita ng kaligtasan, ng gospel. And we are workers and we are bridge builders. Ginagamit tayo ng Panginoon upang maging tagapaghatid ng kanyang mabuting salita, ng mabuting kaligtasan. And we are being used para bridging the gap between life and death, mula sa kamatayan hanggang sa pagkakaroon ng buhay na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus. Sabi sa Romans 15:5-6, may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. We are servants of God. At alam naman natin na tayo ay mga naligtas na, and we build in the solid foundation. The salvation of God through the forgiveness of sins is the only work that will stand in the fire during the day of the Lord. The bridge established already through Jesus Christ is the foundation that will stand, even tested in fire. Tayo po ay mga mouthpieces to proclaim this gospel. You and I are bridge builders, bridging the gap between life and death by the proclamation of the gospel. Sabi sa Philippians 2:5-8, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in every nature, did not consider equality with God something to be used to his advantage. Rather, he made himself nothing by taking the nature of servant, being in human likeness, and being found in appearance as man. He humbled himself by becoming obedient to death. So,
ang ating Panginoon, hinahihumble, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos para maligtas ang kanyang mga tinawag. So tayo po bilang mga anak ay kailangan din nating gampanan yung ating it should be a way of life nating mga Kristiyano, yung pagbahagi ng balita ng kaligtasan. So servants of God, as bridge builders, bridging the gap between life and death. That's our point 3. And tapos na po tayo. That's the summary of what we've discussed tonight. So servants of God are called to build in the solid foundation, which is Jesus Christ. Servants of God's labor will be tested on the day of the Lord. Lahat ng ating mga gawa will be tested kung ito ba ay talagang ginawa natin ng may buong katapatan o para lang sa sariling kapakanan. Marami tayong naririnig, di ba, ng mga prosperity gospel preacher. So those teachings na hindi nakabase sa salita ng Diyos, it will just burn in fires during the day of the Lord. And servants of God as bridge builder, bridging the gap between life and death. Let's be faithful, mga kapatid, to share yung balita ng kaligtasan na ating naranasan. So by witnessing and by going and making disciples. For our application and challenge, because it's hinango ko to sa tema ng ating buwan na to, which is bridge builders, mending relationship and breaking barriers. So this is our application for tonight. Bridge. B, because we have been saved through God's grace, we are called to share it. So ikaw na naligtas, kapatid, wag mong angkanin yung balita ng kaligtasan. Let's be a light and salt sa saan man lugar na ikaw ay nilagay, sa iyong pamilya, sa mga hindi pa nakakilala, sa iyong mga kaibigan na hindi pa nakakilala, sa iyong mga ka-office mate na hindi pa nakakilala. So just wanted to share I think last week I have an Indian friend, office mate, na napunan niya yung aking mug, and yung regalo ng church na nakalagay doon is yung mukha ko, and sabi niya sa akin, oh, bakit iba yata yung mug na dala mo ngayon? Parang yung isa kasi yung meron ding mukha ko, pero ito is my Bible verse, so napansin niya yan. So nagkaroon ako ng pagkakataon na ibahagi sa kanya yung life verse ko, which is yung John 10:10. Sabi doon na the thief come only to steal, kill, and destroy. I have come that you may have life and have it to the full. So praise the Lord, dahil nakapagtanim tayo ng konti, and I'm still praying for him, and inuunti-unti ko siya na taniman, and God willing, sa kapanahunan, God will make that seed grow, and to God be the glory kung sa kapanahunan is talagang magbubunga yung mga salita ng Panginoon na itanim ko sa kanya. R, realize that Jesus Christ is the only solid foundation of our faith. So, anda na ang pundasyon, ang pagliligtas ng Panginoon sa pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. That's the solid foundation na kailangan lang nating ibahagi. Walang ibang pundasyon na pwede nating gawin, kundi yun lamang ang solid foundation ng Panginoong Jesus. I, intelligently show understanding to the weak by displaying love. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:4-8, di ba? Love is patient, love is kind. So, ayan. So, ating i-apply yung pagmamahal at yung understanding sa mga mahihina, sa mga hindi pa nakakaintindi. Let's pray for them and show them love so that they will know also yung love na naranasan natin sa Panginoong Jesus. D, deliberately break the barriers by proclaiming God's mercy. Walang makakahadlang sa awa at grasya ng Panginoon. So let's deliberately break by proclaiming God's mercy. And that God's mercy is through proclaiming Jesus Christ, the salvation through the forgiveness of sins. Go with fellow believers through the leading of the Holy Spirit. So it's our job to go and make disciples sa ating mga kapwa mananampalataya kung saan tayo nililid ng banal na Espiritu. Let's proclaim the gospel. And lastly, E, engaging in service to the body of Christ and being used for God's glory. Tayo, kung saan ka man nilagay ng Panginoon, anumang ministry,
kung ikaw ay elder, ministry head, Bible study leaders, our purpose is to give glory to God. And as a workers of Christ in His God's field, in His God's building, it's our job na siguraduhin faithful tayo sa ating paglilingkod ng Panginoon sapagkat ang ating mga gawa will be tested at the day of the Lord. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, tayo ay lahat ay haharap at magbibigay sulit sa ating mga ginawa. Kung ang ating ginawa ay mag-stand sa fire, then praise the Lord. If it is not, will stand the fire and will just be consumed. Kung ikaw, ang pananampalataya mo ay nasa Panginoong Hesus, you will still be saved. Pero yung mga gawa mo na hindi ka naging faithful, it will just burn and magiging abo during the testing, the fire at the judgment day. So, purihin ang Panginoon sa gabing ito at pagpalain po ang bawat isa at glory to God. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Diyos na banal, Diyos na dakila, kapuri-puri at pinakamataas, sinasamba ka namin, pinapupurihan ang iyong banal na pangalan, O God. Salamat, Panginoon, O God, sa gabing ito, O God, na iyo po, Lord, binahagi sa bawat isa sa amin, O God. Kami nga, O Diyos, hayaan mo po kami, Panginoon, O God, na maging faithful worker, O God, as your worker, O God, as your servant, O God, kung saan mo po kami, Panginoon, nilagay sa iyong gawain, O God, sa iyong God's field, O God, sa iyong halamanan, O God, nawa po, Panginoon, ay patuloy kami maging faithful, O God, sa pag-water, O God, ng iyong gawain, O God, sa pagtatayo, Panginoon, O God, ng mga works, Panginoon, na maging faithful, Panginoon, O God, kami sa aming mga commitments, sa aming mga assignment, O God, at alalahanin namin, Panginoon, O God, na is an opportunity, Panginoon, O God, na maglingkod, Panginoon, O God, sa iyo bilang iyong mga anak na niligtas, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Bigyan po. Let's receive the benediction. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. God will make this happen, for He who calls you is faithful. Amen and amen. Wag po tayong aalis at tayo po ay patuloy na magpalanginan sa bawat isa sa ating breakout room.